restart working on it. Maybe hopefully another an hour, and we are heading back to the road. Rock and roll, Pinoy Hippie Hall. Idol, kagigising lang natin. Happy Monday sa lahat. Ito kagigising natin ha. Nag-aantay tayo ng parts natin dito kasi baka pag wala dito sa Colorado ng bulb ko, eh manggagaling pa doon sa Alberta sa Canada ang ating parts. Kasi Aspen trailer yung ating trailer, yung manufacturer niya is from Canada. Pero baka merong distributor somewhere in Denver, close by here or nearby here, makakakuha tayo ng ating ng parts. Ngayon, hopefully nag-iinit tayo ng tubig. Meron tayong initan ng tubig kasi magkakape tayo guys. Yan, initan natin ng tubig. At saka magpe-print din tayo ng ating mga dokumento sa customs. Meron tayong printer. Subukan nating mag-print kung maipiprint ba natin yung ating TA bond. Yan, may TE bond tayo na ipine-represent sa US bago tayo mag-cross back to Canada. Kasi ang ating pangarga is galing sa foreign country. Alright mga idol, galing sa foreign country ang ating load, kaya kailangan natin na mag-provide ng TE bond kasi galing Germany yung ating pangarga. Okay, I will try to find out here my TE bond that the office sent it to me. Noon pag nagko-cross kami pabalik sa sa Canada, pagka meron kaming foreign country na mga paperworks, nag-i-stop kami sa US border to get stamped. Pero ngayon hindi na, kasi electronics na lahat, napakaganda na ngayon. Kumbaga kuha na sa mga driver, kasi minsan malayo yung lalakarin mo, nakakapagod. Hindi naman nakakapagod, pero minsan napakalayo ng lalakarin mo, right? Sana ba dito yun? Nawawala na yung aking TE band. Hala, magre-request ulit tayo panibago sa opisina niyan. Ito, image attach. Ito pala. Tingnan natin. Ayan. Ito guys, magpiprint siya ng ating TE band. Abangan nyo, yan ang ating TE band. Yan. Magpiprint tayo ng ating TE band. Parang lalabas na yata ito.
guys, ganyan guys ang printer ko dito guys sa truck. Ulwa on. Ulwa on ta. Yan, maglalagay tayo ng tubig na mainit sa ating kuwan kasi inom muna tayo ng warm water every morning mga kaibigan. Warm water muna tayo para matunaw yung mga cholesterol sa ating tummy. Hindi lumaki. Ayan na guys, na-print na natin yung ating T-band. Okay, yan ang pangalan niya. See, yan, US Customs and Border Protections. Yeah, noon inaano ito, ini-stamp ito ng US, pero ngayon automatic na electronics na. Ang opisina na nagsisend nito doon, lahat wala na kami, hindi na kami nag-i-stop ngayon sa border. Pero kailangan pa rin natin to i-represent sa customs sa Canada. Okay? Guys, kape tayo guys. Habang nag-aantay tayo ng ating part, kape-kape muna tayo guys. Black coffee. Guys, check up tayo ng ating makina kasi wala tayong ginagawa. Nag-aantay pa tayo ng parts. Nasa 3 hours pa ang biyahe ng parts natin papunta dito. So mga noon siguro dito or 11 o'clock. Kasi galing ng Denver, nakakuha na ng parts ang opisina, Q-Line. Tapos gagawin natin ng mga 2 oras, mga isang oras lang. Alright, then kuha na tayo. Batsi tayo nang makarating tayo ng bago mag-dark sa Casper, Wyoming. Doon tayo magpalipas ng gabi sa Hot 6 Travel Center. And bukas, after ng school curfew, makabiyahe tayo, hopefully. Makarating tayo ng somewhere in Montana, USA. Hi! Guys, check up tayo ng makina natin bago lumamig ang panahon. Ating check upin ang ating mga kamakinahan. So guys, kailangan tinatanggal yung mga lugs. Kabila yata natanggal ko na. The heater belt, guys, heater belt. That's my heater belt. Okay. Sikapin natin yung ating langis. Guys, matagas dito yung ano ko sa steering reservoir. Steering reservoir ko dun, matagas. Ito guys yung chikapan ng langis itong dipstick. Okay naman langis ko kasi nakasubsob yung truck ko. Subsob yung posisyon niya. Kapasubsob. Kaya nakababa yung langis sa harap. Ibig sabihin yung oil niya. Oh, fuck. Sorry. Nahulog yung ating gloves. Sabihin yung oil niya nasa harapan ng oil fan. Kaya pagka chinek mo siya, yung kulan, yung kabaya pag chinek mo yung langis natin, yung oil niya nasa harap, kaya yung dipstick hindi masyado inaabot, kalahati lang. Ayun, bagong rebuild itong makina ko, pero wala siyang warranty kasi sa shop lang to ng Q-Line ginawa. Yung mga matitinik na mga drive na mga matitinik na mga mekaniko ng Q-Line. Guys, maglalagay tayo ng coolant. Mag-add tayo ng coolant. Ayun, nakakit tayo dito sa papaya. Guys, kita nyo guys, coolant. Nalaglagan natin yan. Wala na to guys, edit-edit ha. Bawal mag-edit-edit dito.
ibabaw. Guys, yung ginagamit ng Q-line na ano, hindi siya red. Yung ginagamit ng Q-line na ulan eh. Yun, nalagyan na natin mga idol. Yun. Kung nag-check kayo ng makina guys, kailangan nyo i-check yung pan belt. Ito, yung pan ninyo, baka yung pan hub ninyo pre-wheel. You know, mapipil mo to yung pan hub na yan, mapipil mo pagka pre-wheel siya. Hindi pa kayo guys nakaranas magpalit ng pan belt na halimbawa maputulan kayo sa daan, baka problema yung pan belt ninyo, ito main pan belt, or ito yung nasa ano nya, air condition at saka sa alternator. Yan, ito guys, ito yung pulley na ito, di ba? Pulley na ito may bolt, ito dito may saksakan, ito dito kasya yan yung 3/4 inch na socket. Ipupus mo lang yan siya guys, matatanggal mo na itong pan belt. I-release mo lang to konti yung tensioner, kasi ang tawag nito tensioner. Ipupus mo lang yan siya dyan, kailangan mahaba para matanggal mo ito. Ganon din sa pagkabit, kailangan mo siyang iluwagan ito. Dito ipapasok mo dito yung ano, yung, diba yung socket, merong yung ano nya, may yung parang may ulo-ulo ba dyan, no? Ipapasok mo dyan, so butas na yan dyan. Pag nagtanggal ako ng pan belt, halimbawa nagpalit ako ng pan belt, hindi nyo guys kailangan ang mekaniko. Sa mga kaibigan nating mga trackers dyan, pag just in case na naputulan kayo ng pan belt, hindi nyo kailangan ng mekaniko para magkabit ng pan belt ninyo, kasi kayo kayang-kaya nyo gawin yan mag-isa. Dito, ito yung tensioner, tingnan nyo makina nyo, hanapin nyo yung tensioner. Meron yan dito kuan na kaya mo siyang luwagan, tapos ito matatanggal mo na to easy, madali. Or ito yung kuan mo dito sa air condition mo. Alright, tapos sikapin mo rin itong mga dito, yung ating mga brakes. Ito bagong grasa yung mga kingpin ko palagi, tsaka yung drive line ko. Mahirap kasi maputulan ng drive line, kasi pagka kumalas yung drive line mo dito, ano mo yung ano, yung suspension at saka mga wiring, mga airlines. Pag yung drive line na yan, yung ano na yan, malaking ano dyan, kaya nang maputol mo ang cross joint, ito lahat sabog, lahat yan, lahat ito dito main masasabog yan. Kaya kailangan alagaan yung mga drive line. Pero yung mga bagong truck ngayon wala na, yung mga bagong Freightliner ngayon wala nang grasa-grasa. Ewan ko ba kung paano yan ginawa ng Freightliner na ganyan, hindi mo na siya maggrasahan, pero matibay. Yeah. Wala pa yung parts ko, nag-atras yung blue na Peterbilt na walang tambutso. Yung tambutso yan parang isuso sa Pilipinas, tingnan nyo dyan sa ilalim. Sarado natin to guys, ang ating hood. Pupus lang natin guys, pupus lang natin. Ay, nakasarado tong latch. Yes sir.
balik natin yung ating coolant na sobra dito sa ating cabinet guys. Gaano karami guys ng aking mga parts. Dito yung mga oil ko sa second floor, oil at saka coolant, at saka yung mga ano ko sa pag ano ng halimbawa malamig. Dito yung mga shackle kong mga malalaki at saka ibang tools ko dyan. Ito, may mga sabon pa panlaba dito guys. Guys, oh, tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys ang gamit ni Pinoy Heavy Haul. Para akong guys mekaniko din. Ito may mga kuwan akong mga kuwan dito, glad hands na mga spear. Merong spark plug guys, oh, merong spark plug guys, oh, spark plug. See, brand new yan guys. Tapos dito yung mga tools kong iba. Tingnan nyo guys, kinalawang na. Ililipat na natin yan sa natin truck. Next na biyahe natin. Ganyan na guys, Pinoy Heavy Haul. Ang akala ninyo kay Pinoy Heavy Haul guys, truckers, truck driver, expert mechanic dito. Pagka yung walang mekaniko na tutulong sa atin, tayo na lang gagawa. Kasi parang buhay din natin yan eh. Hindi natin pwede asahan ang ibang tao para mabuhay tayo sa ating sariling pamilya. Hindi natin pwedeng asahan yan. Kailangan kumilos tayo para magkaroon din tayo ng maipagmamalaki. Tapos dito yung mga airlines ko na mga emergency, meron akong panghangin. Yan. Ito mga spare, kailangan. See? Ganyan lang guys. Guys, Love's Truck Stop. Yung trailer natin luma na. Oh, mapapalitan din tayo guys ng trailer. Kasi bibigyan din tayo ng maganda-gandang trailer siguro. Kasi alam ko hihila ko ng 13 axle after this load. After this load hihila ko ng 13 axle guys. Pero papuntang bundok. Nagsaing na nga pala tayo guys para maka-brunch na tayo. Brunch. Yung ating sinaing. Hindi pa nagkukulo. Mahina yung gatong. Putangin sa sipon yan. Para tayong bata. Uhugin ba? Para tayong uhugin. Laging may sipon. Lamig kasi. Kaya para makakain tayo ng ating brunch, bumili ako ng drumstick. Yan sa store kasi, you know, drumstick para may ulam tayo. Okay, sarap niyan drumstick. Masarap sana chicken wings, yung buffalo or salt and pepper, pero wala naman dito. Kaya drumstick na lang tayo. Hey guys, finally the parts showed up here, gloves, and the mechanic start taking off all the fittings there now. And I have one more trouble here. I don't have a snap ring on this slack adjuster. You see this one here? I don't have a snap ring on this slack adjuster, and the washer is gone. I don't know what's happened, but yeah, I think I got too much brakes on. That's why I lost that slack adjuster there. The snap ring, see, there's nothing. Just wonder is. So that's what I noticed up. Yeah, I'll check my trailer and all good. The only thing there's no slack adjuster.
Yeah, the guy here start working on it. And this is the parts I need. This is the brand new one. Yeah. How many holes that in the bottom there? 4 hole, yeah. And 4 hole on the top. Some spring brake. Yeah. What do you call these parts? Tamanoy Ubicación del Puerto. Yeah, yes. That's the valve ventilation. Preparing the trailer for FF2. Full function valve ventilation. Yeah, that's the one there. Haldex. Or start working on it. Maybe hopefully another an hour, and we are heading back to the road. Rock and roll, Pinoy Hippie Hall. Let's go for trucking. That's my friend there, Thomas from QCP Pilots. And yet lagyan natin ng rubber dito sa ilalim para hindi kumalas, hindi marumihan ang ating pangarga. Yan. Guys, walang masyadong truck ngayon. Guys, update, hindi tayo makakaalis. Why? Nasira ng mekaniko yung parts. Na-damage niya yung gilid, na sobrahan sa higpit sa torque. Plastic lang yan, diba? Kaya mag-order uli. 3 hours pa bago dumating dito. Mag-aantay pa ng approval, authorization galing sa boss nila. Right? And what is next? Tomorrow morning ang biyahe natin. Kaya okay lang kasi storm sa Montana, guys. Walang permit. Okay, storm sa Montana hanggang Friday. So Monday pa lang ngayon, right? So 5 days pa na naman tayo ma-stuck sa daan, guys, kasi storm sa Montana, bawal manakbo. Babawian ka ng permit pagka tumakbo ka sa Montana. Kaya ngayon, guys, stay pa tayo dito ng isang gabi pa. Kasi 3 oras, mga 5 oras ang biyahe galing Denver, makarating dito ang parts. Kasi nag-order ng 8, dumating ng 1:00. So ilan yan? 9, 10, 11, 12. See, 5 hours. 5 hours dumating ang parts. So wala tayong magagawa dyan. Kaya tulog ulit tayo. May na lang storm. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Ako'y magpapaalam na kasi wala namang mangyayari ngayon. Hindi tayo makapag-vlog. Okay. Hindi ko maipakita sa inyo yung Wyoming ngayon kasi wala, stuck tayo dito hanggang bukas. Okay, bye for now. God bless you all, my friend.